So mga ka-streetwise 'no, ito tingnan niyo 'to, okey. Ah, siyempre ang isa po sa mga dahilan, 'di ba, ang isa sa mga dahilan kung bakit nga nag-file ng petisyon itong mga miyembro po ni Kibuloy, 'di ba, because of human rights daw. Well, sa totoo naman mga kababayan, to be fair, kahit sabihin naman po natin na yang miyembro ni Kibuloy ay pinaniniwalaan kong kulto 'yan, 'di ba? To be fair mga kababayan, meron pa rin pong karapatan itong mga miyembro po ni Kibuloy na magdasal, manampalataya, at sumunod sa religion na gusto nila. Gano'n talaga. Ano 'yan, ang tawag nga natin diyan ano, constitutional rights, okey. At siyempre pasok din po 'yan sa human rights. So ngayon mga kababayan, ang isa po sa mga, binabato ngayon kay PBBM ay tinanggalan daw po ng human rights itong mga miyembro po ng KOJC. So sumagot po si presidente dito at napakaganda po ng sagot ni PBBM dito. So tingnan niyo 'to, sabi dito, Marcos denies overkill, human rights violation in raid to arrest Kibuloy. O, di ba? So sumagot na po si PBBM. So sabi ni PBBM, wala namang human rights na nangyari. Sabi ni presidente 'yan. At alam niyo mga kababayan kung ano pa yung napaka-ironic dito? Tingnan niyo, yung ironic dito mga kababayan, yung nagreklamo pa ng human rights si Digong. Oh, kahapon, Duterte slams human rights violation against Kibuloy supporters. Oh, mga kababayan, isipin niyo 'no, kung meron mang tao dito sa Pilipinas ang ipaglalaban ng human rights, si Duterte po ang nasa huli sa listahan para sa akin. 'Di ba? Kung sino pa yung taong lumabag sa human rights nung panahon nung siya yung presidente, kung sino pa yung nagpapatay ng tao, world record yan mga kababayan sa history ng Pilipinas. Presidente na maraming pinapatay. Si Duterte po yun. Isipin nyo, di ba? Sabi ni Duterte, ano, yung ginagawa nyo kay Kibuloy na yan, ano yan, paglabag yan sa human rights. Gago, men. Di ba? Na talaga, no? Hindi, pasensya na medyo nakakainis po talaga kasi mga ka-streetwise, no? Kasi dito po lumalabas yung pagiging ipokrito po talaga ng dating presidenteng sinto-sinto at abnormal. So, ibig sabihin pala doon, doon sa mga pinapatay mong 20,000 to 30,000, walang human rights yun. Pero pagdating kay Kibuloy, merong human rights. Ganun ba yon? Para sa akin, ganun ang lumalabas eh. Di ba? Kapag kay Kibuloy, napaka-sensitive mo sa human rights. Tapos doon sa mga namatay, baliwala lang sa'yo. So, tingnan nyo to, tingnan nyo to. Oh, okay. Sabi ni Digong dito, former President Rodrigo Duterte has called Filipinos to pray for peace and justice as he criticized the police for what he called its abuse of authority and ignoring people's rights in its ongoing search for televangelist Kingdom of Jesus Christ. Isipin niyo mga kababayan, no? Napaka-importante talaga ng hayop na to. Nung panahon po ni Duterte, sinabi po ni Digong na stupido daw po yung Diyos. Nalala niyo yon? Sabi ni Duterte yun eh. Sino tong napaka-stupidong Diyos na to? Na ginawa yung tao, pero ah, merong, meron yung kinalaman sa Tree of Life eh. Di ba? Di ba? So, and then mga kababayan, almost 90% po ng mga Pilipino ay Katoliko. Tapos sasabihin mo, kayo mga Pilipino magdasal kayo. Eh, binastos mo nga yung Santo Papa eh. Minura mo nga yung Santo Papa, di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi natin dito, kung human rights na naman pala pag-uusapan natin, kung human rights na pala pag-uusapan natin, ano tawag mo dito? Oh. Rights lawyer, Duterte admin, tallies 20,000 drug war, killings in first 17 months. Isipin nyo, di ba? Less than 2 years, 20,000 po yung namatay. Tapos ngayon, pagdating kay Kibuloy, bigla kang, saan ang human rights? Nasaan ang human rights?
Nga 'no, baka kay Kibuloy siya nagdadasal 'no? Okay. So ngayon tingnan niyo 'to, okey. So ngayon, nagrereklamo si Duterte ng human rights, samantalang siya rin po yung isa po na nakikipaglaban po against sa human rights. Kasi tandaan niyo 'to, naalala niyo 'to? Ginawa ni Duterte 'to, 'di ba? Philippine Congress backs annual budget of just $20 for agency probing drug war. Oh. So yung Commission of Human Rights ng mga kababayan nung panahon ni Digong na nag-iimbestiga po sa drug war, binigyan niya lang po ng $20 budget. Ang alam ko napataas pa ata 'to ng 10,000, 'di ba? Oh. So ngayon, ito. Well, to be fair naman, sabi naman ng human rights, okay lang daw po 'yan. Ito, mamaya na yung human rights na 'yan. So ito muna yung sinabi ni PBBM. Puntahan na po natin yung sinabi po ni PBBM kanina. Tignan niyo 'to, Ito, sige. Yung nangyayari daw pong police operations sa KOJC compound ay overkill daw po at may mga violation na po ng human rights ayon sa mga kritiko ninyo. Specify. Yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga nadidisrupt na daw po yung Merong mga human rights violation kung maraming pulis. I don't think so. There's no... Anyway, the reason we did this... Alam niyo mga kababayan, no? Alam niyo. Gusto ko tong BBM na nakikita ko kumpara dati. Mas gusto ko 'to ngayon. Kung meron akong dapat i-criticize kay PBBM, ang masasabi ko lang, dapat dati mo pa ginawa 'to, Hindi nga. Kayo ba, agree ba kayo dito? Ngayon mga kababayan, nakikitaan na po natin ng tapang si PBBM. Pero para sa akin, dapat dati mo pa ginawa 'to. So, ewan ko lang, siguro parte ito ng puso ni PBBM na, sige na nga, pagbigyan muna natin ang mga Duterte, baka pagbigyan natin na magbago yung ugali. Yun nga lang siguro naisip siguro ni PBBM ngayon na wala na talagang pagbabago ang mga Duterte. 'Di ba? Parang ganoon parang ganoon ang nakikita ko kasi siyempre mga kababayan, no. May mga nakakausap naman po tayo na malapit po kay PBBM. May mga nakakausap po tayong ganyang klaseng mga tao. So sabi talaga nila, mabait daw po talaga yung presidente natin. So ngayon, kung iko-connect po natin 'yun mga kababayan, so kung naging late nga po yung mga reaksyon po ni PBBM, naniniwala po ako do'n na sa mga pagkakataon na 'yon is pinagbibigyan po ni PBBM na magbago ang mga Duterte. So ngayon mga kababayan, mukhang hindi na po talaga magbabago ang mga Duterte. So ngayon, nagpapakita na po si PBBM ngayon ng tikas, ng tapang. 'Di ba? Well, para sa akin mga kababayan, kung ako lang tatanungin ninyo, dapat dati niya pa ginawa 'to, nang hindi na lumaki yung gulo, 'di ba? Ayun ang masasabi ko, So, kasi mga kababayan 'no, ang sabi ni PBBM dito, inamin niya na talaga, Inamin po ni PBBM dito, ni presidente, na siya talaga yung nagpapunta ng pulis do'n. Tingnan niyo, sabi niya dito, tingnan niyo. Specify. Yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga nadidisrupt na daw po yung Merong mga human rights violation kung maraming pulis. yun pong sabi nila. I don't think so. There's no... Anyway, the reason we did this was... Diba? Narinig yung sinabi ni PBBM. The reason we did this. Di ba? narinig yung ba sinabi? Di ba? Yung pag nakita mo ba yung maraming pulis, human rights ba yon? I don't think so. The reason why we did this, sabihin nun, kasama siya. Gago kasi kayo, ginagalit niyo yung presidente, Pinakamakapangyarihan na tao sa Pilipinas, gagalitin ninyo? Tapos ngayong binabalikan kayo, magpapa-victim kayo, mga buwaka ng ina kayo? O, di ba? So, imbis na ang presidente natin ay naka-focus po para sa pagpapaganda ng Pilipinas, nahati pa ngayon ang atensyon ng presidente sa mga napakawalang kwentang tao.
'Di ba? Oh, hindi pero to be fair siyempre, yung dun sa nabanggit ko merong pros and cons 'yan. So dito agree din ako dito. Kasi kung talagang kung naging maaga din kasi yung, ah, pagiging haba nung PC ni PBBM, hindi rin po ma-expose ang mga Duterte. That's one of the good reason din na nangyari 'to. Na si PBBM po ay naging mabait, hinintay niya na kung sakaling magbago ang mga Duterte, hindi naman nagbago. So ang naging positive effect din nito mga kababayan, na-expose po yung mga Duterte. 'Di ba? Na-expose po yung mga Duterte. 'Di ba? So continue natin 'no. So ito 'to. Sabi dito. I don't think so. There's no. Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, I do not see, I think what they're talking about is the political. Kaya lang, no, kasi nababasa ko yung mga comment ninyo eh. So bigla ko may naalala eh. Naalala niyo yung interview ni First Lady Lisa Marcos kay Katunying? 'Di ba sabi ni First Lady Lisa Marcos, this thing should be stopped. Presidente yung asawa ko. Kayang gawin lahat. Pero this thing should be stopped. Tandaan niyo mga kababayan, warning na po yun ng First Lady Lisa Marcos. Naalala niyo ba yun? Press 1 nga dyan sila nakaalala nun. Kasi, syempre tayo mga Pilipino, medyo makakalimutin tayo. Pero, di ba, sa mga comment po na nakita ko po sa inyo ngayon, naalala ko bigla yun. Di ba? Sabi po ni Lisa Marcos, no, ni First Lady Lisa Marcos, itong mga nangyayari na to na paninira sa asawa ko, this thing should be stopped. Presidente yung asawa ko, kaya niyang gawin lahat. Actually, warning na yun sa inyo, mga buwakan ng ina kayo. Kita nyo, naalala nyo, di ba? Ang dami ng press 1, di ba? Oh. Di ba? Warning na yun sa inyo na ang presidente kayang gawin lahat. So yun, di ba? Anong ginawa ng mga DDS? Tinawanan lang si First Lady Lisa Marcos. Di ba? Tinawanan po si First Lady. Alaala mo lang yun. Tanga ka lang. Bobo ka kasi. Di ba? Alaala mo lang yun. Hindi ko alaala yun. Totoong nangyari yun. Ang dami pagkakataon po na binigay po ng presidente para po matigil po itong kaguluhan na to. So sabi ni First Lady Elisa Marcos, pinakamakapangyarihan ng asawa ko. Kaya niyang gawin lahat. So ito na ang ginagawa ngayon ni PBBM. Di ba? So ngayon, ginagawa ni PBBM ang dapat at yung tama. Ngayon, ang gagawin nyo naman, human rights naman daw. Engot talaga to, no? Sige, tingnan natin. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocates, they're talking about this political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocates, nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ, maraming nasaktan na pulis dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we done. O nga naman, tama nga naman yun. Isipin mo kunwari kung 30 pulis lang yung pumunta doon, syempre outnumbered yung pulis. Di man lalaban yung mga miyembro ng kulto. O nga naman, di ba? O nga naman. Surrender na lang po. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan. Hindi naman tiri kasing ginamit Yung ginamit doon, first extinguisher. Di ba? Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it.
with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sir, on That's ICE, all they're doing. O, 'di ba? O, yan. So, at least naliwanagan tayo. At mga kababayan, actually ano siguro mga ilan ba? Mga isang buwan ko na napapansin po talaga na talagang pumapalag na po si PBBM. Mga isang buwan na po talaga napapansin ko 'yan. Na every time po na ini-interview siya, nakita na po natin na ibang PBBM na po yung nakikita natin. 'Di ba? Hindi ito yung PBBM na nakita natin nung mga last year. Kasi yung PBBM nung last year diplomatic, mahaba yung pieces sa mga Duterte, 'di ba? Pero ngayon iba na 'di ba? Hindi, pinapunta talaga namin 'yan doon. O para hulihin si Kibuloy, 'di ba? Ibang ano na 'to. Oh. So ngayon, alam niyo kung anong nakakatawa dito? Itong mga DDS ngayon, pa-victim. Diyan talaga ako natatawa Kayo unang gagawa ng gulo, pag binalikan kayo, pa-victim kayo. Oh, kanino ba nagsimula yung gulo na 'to? Kanino nagsimula yung word na bangag-mangag? Kanino nagsimula yung word na ang presidente ay merong listahan sa PIDEA? Sa mga Duterte lang naman nanggaling yan Oh, at yun mga kababayan, wala silang pinakitang ebidensya kundi mga planted na ebidensya lang. O, di ba? Madami pong artista sa Davao. Yun nga lang papangit nila, no? Mga member ng KOJC kasi, di ba? Yan, pero wala, di ba? Nainis din ako minsan sa mga loyalist kay PBBM dahil sobrang bait. Hindi, pero at least ngayon nakitaan ngayon natin si PBBM ngayon na pumapalag na. Di ba? Well, sinasabi ko lang kanina na dapat natin niya pag ginawa ito, pero yung timing, ewan ko lang, okay naman yung timing na ngayon siya pumalag, pero medyo late, para sa akin lang in my own opinion medyo late lang ng konti. Medyo late lang ng konti. Oh, sa tingin ko lang. Kasi mga kababayan, no, kapag ginamit mo kasi yung rule of law sa isang tao, ang dali na pong kontrolin yung narrative nun. For example, nag-file ka ng kaso kay Kibuloy. Samantalang dati nung panahon ni Kibuloy, di ba? Ang daming naniniwala, ang daming taga-suporta ni Kibuloy. Pero nung yung kaso po ay umakyat po sa RTC ng Pasig, di ba? So ngayon, yung mga taga-suporta ni Kibuloy, bumaliktad na rin. Hindi yung mga member ng KOJC yung mga taga-suporta po ni Kibuloy, bumaliktad din po yan. Kasi tatanga-tanga ka naman kapag sumuporta ka sa isang rapist. So, rule of law yun. Di ba? Tapos ngayon itong kay Duterte, di ba? Itong kay Digong, pag pinasukan po natin ng rule of law yan, marami rin pong babaliktad diyan. Naniniwala po ako diyan. Ang kailangan lang natin dito makontrol yung narrative. O pag nasampahan ng kaso si Duterte sa Pilipinas, or kaya may serve yung warrant of arrest kay Duterte, ang dali na pong pasukan ng narrative niyan. Di ba? Well, pero at least ito, natuwa ako sa pangyayari ngayon at sana mahuli na po si Kibuloy. Kasi lahat po ng sinasabi nila ngayon na pagmamalabis ng pulis, yung mga sinasabi nilang human rights abuses na yan, mga kababayan, lahat po yan matitigil pag si Kibuloy nahuli sa loob ng kingdom. Yung isipin nyo mga kababayan, di ba? Yung sinasabi ng mga miyembro ni Kibuloy na ay paglabag yan sa human rights. Pagsira yan sa property ng kingdom. Private property yan. Pero pag si Kibuloy po nahuli sa loob ng kingdom of Jesus Christ, lahat ng sinasabi nila, wala nang kwenta yan. Wala nang kwenta lahat yan. Di ba? Yung sinasabi ninyo na paglabag ito, pagmamalabis ito, overkill ito. Pag si Kibuloy nahuli doon sa loob, wala na tayong pag-uusapan diyan.
Tapos na yung boxing dito. Oh. Yun nga lang, pag di nahuli, tingnan natin. Sana nga mahuli. Oh, yun nga lang problema, pinigilan ng RTC. Di ba? Na gano'n nga. Di ba? So pinapasok ng RTC yung mga miyembro ni Kibuloy ulit. So baka makapagtago pa. Di ba? So yan mga kababayan, no? So maraming salamat po sa inyo lahat. No? Hello po kay Jet Villanueva. No? So dyan po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni PBBM regarding nga po dito sa, di ba, kay Kibuloy. Okay. Yan lang. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you mga kababayan. Tapos ito yung nangyari kanina sa hearing ni Sara Duterte. Pag-usapan natin to, no? Ito.